O napapansin niyo ba ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa iba't ibang bansa sa usapin ng supply ng petrolyo dito sa Pilipinas? Kamakailan, ang Petron nagsimulang makipag-usap sa Russia dahil tinitingnan ng Russia na pwedeng maging source ng supply ng petrolyo para sa ating bansa. Nakipag-usap na rin tayo sa China. Matulungan tayo para magkaroon ng sapat na supply ng petrolyo. At yung pinakahuli, nakipag-usap tayo sa Iran at pinayagan naman na makapaglayag ang ating mga oil tanker doon sa Strait of Hormuz. At dahil sa mga inisyatibang ito, merong mga magagandang developments at yung ating objective na magkaroon ng sapat na supply, malaki ang posibilidad na ma-achieve. At gusto nating i-congratulate ang ating pamahalaan. Napakaganda ang mga hakbang na ito. Yung tanong nga lang, ano bang magiging reaksyon ng Amerika? Dahil hindi naman natin may kakaila na napakalapit, napaka-close ng relasyon ng Pilipinas sa Amerika. At nakikita tayo ngayon ng Amerika na nakikipagnegosasyon at nakikipag-usap sa kalaban nila. Ito yung maganda sa sinasabing pananaw ng mga kababayan nating Pilipino na yung foreign policy natin kailangan friend to all, enemy to none. Well, yung China, meron tayong bangayan. Meron tayong hindi pagkakaunawaan sa West Philippine Sea. Pero bukas naman ang China na hindi maapektuhan ang mabuting relasyon ng bansa. At ito, yung Russia, handa silang tumulong. Yung Iran, mabilis yung kanilang tugon. Ito yung maganda na ginagawa natin na kinakaibigan natin lahat. Wala tayong kalaban. Yung tanong nga lang, yung Amerika, papayag ba ng ganitong relasyon? Anyway, yung maganda, para sa proteksyon natin, para sa benepisyo natin, at para sa ikabubuti ng bansa, lalong-lalo na sa supply ng energy, merong magandang tugon ang Russia, ang China, at ang Iran. Kung mag-o-offer naman ng US ng supply, kasi sinabi naman ni President Trump na pwedeng mag-supply ang Amerika, lalong mas mabuti. Pero sana naman dito sa ating bansa, yung ating pananaw sa foreign policy, maging bukas tayo sa lahat. Friend to all, enemy to none.